Samantala sa kuha po ng drone, makikita kung gaano kalalim ang bangin kung saan bumulusok ang isang minibus sa Caranglan, Nueva Ecija. At nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi. Vicky, nakunan nga natin ng aerial shot itong accident site malapit na sa may Dalton Pass kung saan nga nahulog itong bus na kinamatay ng mahigit 30. At sa aerial shot natin nakunan ay makikita yung lalim na 80 to 100 feet na kinabagsakan nitong bus, kung kaya't makikita kung gaano ka lawak yung pinsala. Actually nahati, Vicky, yung bus at humiwalay yung chassis nito doon sa mismong katawan at hindi na mga talaga ma-recognize kung ito ba isang sasakyan maliban na lamang doon sa gulong na natira doon sa sasakyan. May dalawang gulong na natira doon sa may chassis mismo pero nakahiwalay na yung mismong katawan o yung cabin itong bus at along the way ay nagkalat na yung mga gamit, halo-halo na yung mga gamit, yung bahagi ng sasakyan nitong nahulog na bus at dyan sa kalagitnaan ng mga debris na yan, Vicky, ay dyan daw nakita yung nagkalat na mga katawan ng mga pasahero nitong bumagsak na bus. Medyo magkakahiwalay pa o magkakaiba pa, Vicky, yung numero na ibinibigay sa atin nitong NDRRMC ng Santa Fe at ito namang PNP. Ang sinabi ng NDRRMC ay nasa 69 yung pasahero nitong bus, habang yung PNP naman ay sinasabing na LTFRB ay sinasabing nasa 71 yung pasahero nitong na-accidenting bus. Kanila pa daw bine-verify kung ilan talaga yung total na pasahero nitong bumagsak na bus. Pero yung konduktor daw nitong bus na ito ay nakatalon at siya ngayon ay sumasailalim sa investigasyon dito naman sa Philippine National Police. Kanina ay nakausap na natin itong MPDC o Officer ng Municipal Risk Reduction and Management Council ng Bayan ng Santa Fe na si Kennedy Baluyan, at ang sinabi niya sa atin na hindi ito yung unang aksidente sa lugar na ito. Around 2012 daw, sa eksaktong lugar kung saan lumusot itong bus ay may na-aksidente na rin na ikinamatay ng at least 2 katao. Kung makikita dun sa aerial video, bagamat hindi gaanong pansin, ay merong uka doon sa barrier at doon lumusot yung bus at sinasabing sumabog yung gulong nitong bus, kaya ito na-aksidente. Narito yung ating pahayag, panayam kay Kennedy Baluyan Jr. According po dun sa driver namin na dating driver ng bus, itong size